kabayan, mag-iingat ka sa mga fake job offers na nakikita mo sa Facebook. Hindi lahat ay dapat mong applyan. Ito ang ilan sa mga tips na sasabihin ko sa inyo para maiwasan nyo na kayo ay may scam ng mga fake job offers. Kasi kahit pa sabihin ninyo na sandali, may dadaan. Kahit pa sabihin ninyo na yung agency na nakita nyo ay legit ang pangalan, pero maaaring ginaya lang niya yung Facebook page na yun. Ayun. May dumaan kasi. Kasi merong iba na nagpo-post sa Facebook, parehas na pangalan ng agency, pero peke pala na account yon. Paano nyo madedetermine na yung agency na sinusubaybayan nyo ay legit? Una po, makikita nyo na yung agency na yon ay marami pong followers. Pagka yung mga followers nila nasa kalahating milyon na and up, so most probably legit yung agency na yon. But just in case po may nakita kayo na agency na maraming followers, ito po yung isa sa mga guidelines na dapat nyong malaman. Una po, no placement fee dito sa Canada. Anong ibig sabihin? Hindi po kayo dapat sinisingil ng placement fees, lalo na po kung manggagaling kayo sa Pilipinas. Makipag-coordinate po sa DMW pagka meron po sa inyong naniningil ng placement fees. Magkaiba po mga kababayan yung placement fees dun sa processing fees. Kasi let me differentiate po yung mga trabaho po dito, pagka po kayo pupunta dito sa Canada as a temporary foreign worker, ay wala po talaga kayong babayaran. Magkakaroon lang po ng processing fees pagka ang ina-applyan nyo ay immigration program. So magkaiba po yung immigration program at dun sa applyan nyong temporary foreign worker program. So kung temporary foreign worker po kayo, anong guideline? Wala po kayong babayaran, lalo na kung manggagaling kayo ng Pilipinas. Kasi dapat po sagot ng employer yung inyong mga gagastusin. Wala po kayong babayaran, pero ang mga babayaran nyo lang po ay yung mga personal na mga expenses ninyo. Tulad ng yung pag-apply nyo ng passport, sa inyo po yan mga kababayan. Yung pagpapamedical ninyo, kayo rin po ang sasagot ng pagpapamedical ninyo. Kasi nasa applicant po yun Wala po dun sa employer. Meron po akong mga na-interview na mga kabayan natin na nakarating dito sa Canada as a nag-direct hiring po sila. So, nung nag-direct hire po sila, even yung kanilang pampamedical, binayaran po ng employer. Okay? So, may mga ganyan pong cases na talagang totally wala kayong babayaran. And at the same time, kung temporary foreign worker po kayo, dapat po sagot din po ng employer yung inyong plane ticket. So, nagkakaroon lang po ng pagkakaiba do sa mga gastusin kung immigration program po ang inyong papasukin, kasi pagdating nyo po dito sa Canada, you will become a landed immigrant. Now, sa job bank naman, kung halimbawa magda-direct hire po kayo, meron pong guidelines ang job bank. Ito po, babasahin ko po sa inyo yung sinasabi nilang important notice at ilalagay ko rin po dito, pakibasa po yan ng mabuti. Ang sabi po sa job bank, ito po ito po yung official na website kung kayo po ay naghahanap ng direct employers. Nakalagay po dito, important notice, this job posting was posted directly by the employer on job bank. The government of Canada has taken steps to make sure it is accurate and reliable, but cannot guarantee its authenticity. Okay? So may nakalagay na important notice po na ganyan. Ano pong ibig sabihin?
Nasa sa inyo po bilang mga applicants para i-authenticate at alamin talaga kung etong mga job offers na nakikita nyo or mga job posting ay legit. And again, pag meron na pong usapan in terms of babayaran, dyan na po kayo, kabayan, mag-isip-isip. Okay, kasi sabi ko nga sa inyo, dapat wala pong placement fees. Even yung job offer po, bawal po yan na ibenta sa inyo. So pag may nag-o-offer ng job offer at naniningil sila ng certain fees, mag-ingat na po kayo dyan, mga kababayan, ha? Kasi wala po kayo dapat babayaran. Even yung LMIA, sino po ba ang may responsibility o responsibilidad doon sa LMIA? Yan po is Labor Market Impact Assessment. Okay? Ang may obligasyon po niyan para mag-apply ng LMIA is yung employer. Kaya hindi po dapat yung aplikante ang nag-a-apply ng LAMIA, kundi yung employer ang nag-a-apply for LMIA. At yung LMIA po hindi dapat nire-recuperate or sinisingil sa mga applicants na katulad ninyo. So, yan po yung ilan sa mga guidelines. At bago ko malimutan, meron pa akong ilan dito ng mga inilista para malaman nyo na legit talaga yung employer. Ito, check ang email address. Legit employers use company name .ca po sa dulo nakalagay, and or company name .com. Scam po yan kapag ka, sabi dito sa guidelines, Gmail ang ginagamit, Yahoo, Hotmail account. Okay? So, and ito pala, yan, very important mga kababayan, yung sinasabi nating too good to be true na mga job offers sa inyo. Ano yung mga too good to be true? Una, pagka may nakita kayo na guaranteed na makakarating kayo dito sa Canada, ay mag-isip-isip na kayo, kabayan, kasi wala pong makakagarantiya sa inyo na kayo ay makakarating dito sa Canada. No one can guarantee that. Kami kayong makikitang ganito, ha. For example, no experience required. Ay, ang dami po naglipa na niyan sa job posting ngayon sa Facebook. No experience required. Tapos kailangan yung kontakin kung sino man yung nag-job post. Naku, may mga nakikita akong ganyan. Hindi ko alam, mga kababayan, ito ba ay for the views or pinagkakakitaan na kayo para iskamin kayo? Mag-iingat po kayo sa mga ganyan. Ano pa ba? One day processing, wala pong ganun, mga kababayan. One day processing ng inyong pagpaprocess papunta dito sa Canada. Ano yun? One day pagka-process, makakapunta na kayo agad dito sa Canada. Anong klaseng process yung gagawin nila? Tapos yung ang salary is masyadong too good to be true. Mag-iingat po kayo sa mga ganyang mga ino-offer sa inyo. At eto pa pala, pagka kayo ay pinipilit, pinipressure kayo na it's either magbigay ng inyong bank account information, mag-isip-isip po kayo dyan. Pagka may na-pressure sa inyo, may nangungulit sa inyo na agency daw. Alam nyo po, mga kababayan, yung mga legit na agency, never po yan na mangungulit sa inyo at tatawag-tawagan kayong parati na parang sila ang naghahabol sa inyo. Okay, wala pong ganyan na legit na agency. Manapa ay yung mga applicants nga po na minsan nagko-comment sa akin mga videos na hindi pa sila nire-replyan ng agency. Mas okay na po yun, mga kababayan, yung nahirapan kang mag-apply sa isang agency kesa naman ang sasabihin nila napakadali lang mag-apply pero hindi naman totoo.
may scam naman kayo, buti pang nahirapan ka sa pag-a-apply mo. Talagang ang daming interviews na pinagdaanan mo. Kaysa naman, walang interview, na-hire ka. So, paano yun, kabayan? Na-hire ka? Hindi ka in-interview? Or, tinawagan ka ng isang agency daw, na yung agency naman yon hindi mo in-applyan? Or, in-email ka ng isang agency na hindi mo in-applyan? Papaano nila nalaman ang inyong email address? Papaano nila nalaman yung inyong phone number? Kaya kung kayo po ay magli-leave ng comments sa mga social media na halimbawa posting, maaaring sa YouTube, maaaring sa Facebook na posting, wag na wag po kayong magbibigay ng phone number ninyo. Or halimbawa, video ko, mga kababayan, napanood nyo yung video ko. Sa ilalim ng video ko, may nag-comment sa inyo, message me here. Ay, kabayan, message me in WhatsApp. Una, ay hindi po ako nagko-comment ng ganon, na message me in WhatsApp. May mga nagme-message nga po sa akin, sa aking messenger, hindi ko na po nasasagot. Sa dami po nang nagme-message sa akin. And kung mag-message man ako sa inyo sa messenger, ay hindi ko po kayo sisingilin ng kahit 5 duling, mga kababayan. Tatandaan nyo po yan. Kaya mag-iingat po kayo ha, dun sa mga message me in WhatsApp, sa comment section below ng aking mga videos, mapa YouTube yan or mapa Facebook yan. Mag-isip-isip na po kayo, mga kababayan. Hindi po ako magli-leave ng aking number sa comment section below. Okay? May mga kabayan po tayo na naandito sa Canada na kinokontak ko po. Bakit ko po sila kinokontak? Kasi meron po kaming ibang pinag-uusapan. Dahil meron po akong kapartner dito na lending company. Nagpapaloan po sa mga kababayan natin dito na may pangangailangan in terms of sa pera. Okay? Kung sa pera po, ay, dyan po, matutulungan ko kayo. Ako pa ang magpapautang sa inyo, mga kababayan. Kasi yung kapartner ko po na lending company, talagang tumutulong po sila. At kukunti lang po yung kanilang interest rate. Ako nga po, sinampulan ko yung mangutang sa kanila. Siyempre, kailangan ma-experience ko para ma-share ko sa inyo. Diba? Kaya, kung utang at utang rin lang ang ating pag-uusapan, mga kababayan, matutulungan ko po kayo dyan. Pero yung sisingilin ko kayo, nako, mag-isip-isip po kayo. Hindi po ako naniningil at libre po ang mga information na ibinabahagi ko sa aking channel. Okay? Libreng impormasyon po para sa inyong kaalaman at ako nga po ay isa sa mga advocate. Kaya nga po ginawa ko ang videong ito para hindi po kayo malinlang, hindi po kayo maloko ng mga job posting na yan. Kasi yung iba ay alam nyo na kung bakit nagpo-post ng mga hiring na madaling makapunta dito sa Canada, na hindi nyo kailangan ng experience, na kung ano-ano pa mga posting sa Facebook ngayon. Mag-iingat po kayo sa mga fake job posting. At lagi ko pong paalala sa inyo, mga kababayan, ay maging matalino po kayo na mga applicants. Huwag po kayong basta-basta magpapalinlang. Mag-isip twice, thrice, 4 na beses, makipag-ugnayan sa tamang mahensya tulad ng DMW at i-check nyo po yung job offer kung talagang legitimate na job offer yan, at wag na wag po kayong maglalabas ng pera, lalo na kung malaki ang ilalabas nyong pera para magbayad ng mga sari-saring anong sinisingil sa inyo, mga kababayan. Sige, let me know. Okay? Let me know in the comment section below. Ano yung mga sinisingil sa inyo? Sinisingil ba kayo ng para sa job offer? Sinisingil ba kayo para sa LMIA? Ano pa? Sinisingil kayo para sa placement fees?
sinisingil kayo para sa mga seminar fees, ay nako, kabayan, ingat-ingat lang, di ba? sa mga kinakausap nyo mga tao at sa mga pinapanood nyo ng mga fake job posting. Okay? So that's it for me today mga kababayan. I hope you like this video. If you do, please give it a thumbs up. And as always, more tips, informations, at hanggang sa mga susunod na pagkakataon, marami pa tayong pag-uusapan. I will see you, God willing, on my next video. Samahan nawa kayong parating ng Panginoon sa inyong pang-araw-araw na buhay. Magandang araw po sa inyo lahat.